8:50 ang oras natin mga bossing. Ayan, good morning, good morning. Today is December 28. Ayan, 2 days to go before New Year. At medyo na-late ang gising ang inyong lingkod. Grabe, 8:50. Tapos ang oras ko sa trabaho is 10 o'clock. From Muntinlupa to Tagaytay, kaya natin mga boss. Ano kaya mangyayari? So makikita nyo dito mga bossing sa ating mga padiskarte sa kalsada kung paano tayo magmadali. So ingatan nyo ako Lord. Sana ay walang masamang mangyari sa atin. Ayaw kong malate guys dahil sayang yung aking iniingatan na perfect attendance. Alright. Kung sakasakaling malilate tayo ngayon mga bossing, ito yung aking magiging kauna-unahang late sa buong taon or sa buong pagtatrabaho ko dito sa company na almost 12 years. Almost 12 years never tayong na-late. Kaya kung malilate tayo dito ngayon, ay nako, sobrang sama ng loob ko siguro. 8:55 ang oras natin. Nandito pa lang tayo sa Muntinlupa, papasok ng San Pedro. So lalagpas pa tayo ng San Pedro, Binyan, and then pasok tayo ng Carmona going to Santa Rosa, Tagaytay Road para marating yung trabaho. Ang tanong, kaya natin makarating before mag-10? So kung makarating man ako before mag-10, masaya na ako mga boss. So wala nang mga preparing na mangyayari. Pagdating, mag-uniform sa balik duty. Mamaya na lang tayo mag-retouch. Gunggong! Pag lunch break, wala talagang hindi kaya. Starting December 12 kasi talagang sobrang busy na ng aming schedule. 10 to 10, 10 to 9. So wala nang time. Kahit hindi ko na magawa mga boss. What? Ganyan katindi kapag napasapa ka sa trabaho na nasa sales, no? Talagang halos hindi mo na anong tawag doon, ma-prepare yung sarili mo. Kumbaga talagang 70% ng iyong buhay ay kailangan nakafocus sa trabaho. Kasi kapag sales consultant ka or nasa sales community ka, talagang sacrifice. Masasabi ko mong sacrifice. Sobrang yung focus mo dapat nandun. Kung meron kang mga iniingatan katulad nito mga late, so bawal ang patamad-tamad. Kaya sa late kasi mga bossing, sa perfect attendance, hindi valid yung magkaroon ka ng late. Kahit sabihin natin na pumasok ka, kung meron kang kahit isang minutong late, hindi mo mape-perfect yung attendance. So sayang, di ba? Sayang kasi yung perfect attendance dahil kapag naka-perfect attendance ka sa buong taon, meron kang 8 days na leave with pay, di ba? Plus 15 without pay. So sayang din yun, di ba? Yung 8 days with pay. Pataas-taas yung kinaangan sa kung saan ka man pupunta tapos bayad. Di ba? Makakakita, no? Actually yung kasal namin last 2018 March, lahat ng ginamit namin doon na leave, bayad po yun. Kaya mahabang bakasyon pero may bayad. Yan ang kagandahan, advantage talaga na hindi ka nalilate. Kaya kung malilate ako today, grabe, sama ng loob ko siguro.
totoo lang, 7:30 naman talaga gising na ako. Kaya lang, yung nakagawian ko na pagising, iinom ng maligamgam na tubig sabay maliligo, eh hindi nangyari today. Kasi pagising ko parang nakaramdam ako ng gutom. So ang ginawa ko, nagluto pa ako, nagsamlag ako ng kanin, tapos lumabas sabay bumili ng ulam, nagalmusal. Kaya yun, medyo na late tayo na alis ng bahay. So umalis ako sa bahay eksaktong 8:50. So ngayon 8:59 na, nandito na tayo sa Kalandayan, San Pedro. Ang mainam nga lang dito guys, kaya hindi ako nangangamba na malilate ako, eh medyo maluwag yung kalsada. Medyo maluwag ang kalsada, at the same time eh maganda ang panahon, wala nga pangamba na baka umulan. So tuloy-tuloy lang tayo, kaya hopefully talaga hindi tayo malate today, para lahat okay na okay. So nandito na ako sa Pasita. So guys, pasensya na kayo kung may makikita kayo na medyo obstruction today. Obstruction talaga, dahil nakapokus ako sa aking schedule. Ang problema, lobad yata camera ko. Ayun, nag-record pala. Pati pagpapalit ng battery ng camera hindi ko na magawa, nakakalimutan ko na. Itong battery ko parang 4 days na to, hindi ko alam kung nag-record pa ng maayos yung aking memory card. Nung nakaraan, wala akong kalam-alam, puno na pala. So marami akong mga video na hindi ko na-save. So ganun talaga ka-busy pagdating sa work. At wala rin akong upload, di ba? Napapansin nyo, wala tayong upload itong mga nakaraan. Kahit nung Christmas, walang ganap. Talagang pagdating ng bahay, galing sa trabaho, lugmok talaga. Kain, tulog. Naghihilamos naman syempre, tsaka naghuhugas syempre. Pero yun lang yung nagagawa natin kapag dating ng bahay. Then pagising, ganoon ulit, kain kung may kakainin, and then bihis, sabay pasok. Yun lang yung buhay. Kaya talagang masasabi kong sakripisyo kapag nasa sales ka. Kaya doon sa mga wala pang trabaho at naghahanap pa lang, kung kayo ay mahilig sa mga occasion, mahilig kayo mag-travel, mahilig kayo mag-bakasyon, so hindi para sa inyo tong sales. So humanap kayo ng mga factory, humanap kayo ng company na kapag holidays ay walang pasok. Pero kung gusto nyo ay trabaho talaga, or gusto nyo talagang kumita, dito ka sa sales. Dahil ang sales po, kabossing, kamadam, number 1 kailangan nila yung holiday season, yung peak season na tinatawag. Dahil nandyan yung mga pasahero, yung mga customer, nandyan yung mga mamimili, lalo na pag Pasko, talagang lumalabas yung kanilang pera, yung mga kayamanan. Siyempre, diba, ganoon naman talaga pag mga Pilipino, talagang pinaghahanda ang bawat occasion, bawat holidays na dumarating. Kaya dun sa mga nagbabalak or naghahanap ng trabaho, muli, kung ikaw ay mahilig sa mga special occasion, sa mga gathering, mga happiness, traveling, so hindi po para sa inyo ang sales na trabaho. So humanap kayo ng company na 23 pa lang ng December wala nang pasok, Saturday, Sunday walang pasok, diba? O kaya doon ka sa munisipyo, o doon ka sa government, ayan, doon ka mag-apply sa civil, para lahat ng okasyon walang pasok, bayad pa, may bonus pa. O diba, bukod pa yung kupit. Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Gusto mo mag-contractor ka or maging undersecretary ng DPWH or maging
director ng DPWH. Sabagay, hindi lang naman DPWH guys eh. Lahat ng agencies sa gobyerno Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. ay mayroong kurakot. Kurakot. K-U-R-A-K-O-T. Kurakot. So kung gusto nyo yan, dyan kayo sa gobyerno. Anyway, nandito na ako sa Binyan, Laguna. So papasok tayo ng Carmona, Cavite, para dito tayo mag shortcut. Dito tayo. Makakalagpas ko lang ng NGCP o yung Napocor plant. So guys, hindi mabilis ang takbo ko ha. Baka akala nyo mabilis ang takbo ko. Maingay lang talaga tambutso ko. Pero takbo ko guys ay 60, 61 lang kaya no. Akala nyo lang mabilis to ha. So nagmamadali ako pero hindi ako nagpapatakbo ng 100. Kasi syempre meron pa rin tayong responsibilidad sa ating pag-iingat sa ating sarili at sa kapwa rider, sa kapwa motorista. Welcome to Carmona. Mabuti na lang at hindi tayo natatraffic at walang maraming sasakyan. Kaya 100% masasabi ko na I'm safe today. Hindi tayo malilate. Ang oras natin mga bossing is 9 o'clock in the morning. Alright, December 28, 29, 30, 31. So 3 days to go before New Year. And belated Merry Christmas to all. Advance Happy New Year to everyone. So maraming salamat ngayon pa lang sa taong 2025, sa mga blessings, sa pag-iingat, sa health na ibinigay niyo po sa amin. At sa taong 2026, sa pagpasok ng New Year, nawa ay patuloy niyo kaming gabayan, ingatan, at patuloy niyo kaming buhusan ng blessings, ilayo sa anumang kapahamakan, at nawa ay lagi niyo akong samahan sa aking mga travel. Gabayan niyo ako sa aking mga araw-araw na biyahe sa kalsada. Siyempre ganun din yung ating mga kapwa rider. At especially sa ating mga kapwa rider na nagtatrabaho gamit ang motorsiklo. So yan, patuloy nyo silang gabayan. At sana matapos na ang kurakot sa Pilipinas. Ayan, sabi nga ni Miss Cara David, mamatay na lahat ng kurakot. Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Ayan, simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamataas. So nandito na ako mga bossing sa Carmona. Ayan, ito yung shortcut na daan papuntang Binyan. Pasok ulit tayo ng Binyan. Ito, di ba, para Muntinlupa, lumagpas tayo ng San Pedro, lumabas tayo ng Binyan dahil pumasok tayo ng Carmona. So ngayon nasa Carmona tayo, and then papasok ulit tayo ng Binyan bago makarating ng Santa Rosa. So ganun yung ating naging daan para mabilis tayo makarating sa trabaho. Although mas malapit talaga sa highway kung tutuusin. Kung magsa Santa Rosa tayo,
palibago. Ang problema nga lang, yung napakaraming stoplight ang hindi natin na talaga kayang pasukan basta-basta. Siyempre kahit pa paano may mga enforcer pa rin doon, at siyempre kailangan natin sumunod yan sa mga stoplight na yan. Napakarami ng stoplight, almost 30 minutes yung gugugulin mo bago ka makarating ng No Valley, diba? So sayang, yung 30 minutes na yun mga bossing, malayo-layo na yung mararating natin doon, baka mga 10 kilometers na. Baka hindi lang kung mabilis tayo magpatakbo. Anyway, yun nga, masasabi ko na safe na tayo today. 9:09 ang oras natin. At siguro may mga 8 kilometers na lang siguro. So makakarating tayo ng trabaho, I think siguro mga 9:45. Pinaka late na yun. So diba, so may 15 minutes pa. Pwede pa tayo mag-retouch. Sabi nung iba, kaskasero daw ako, ang bilis ko rin magpatakbo. Hindi po ako mabilis magpatakbo, akala nyo lang mabilis. Maingay lang talaga yung tambucho natin. Hindi ko pa maikabit yung silencer kasi hindi pa ako nakakabili nung rubber, yung pantakip doon sa butas nung Allen wrench na ilalagay natin. Kasi baka mamaya kung walang takip yun, mahulog, matanggal, syempre nagba-vibrate. So maigi na yung yung sigurado, di ba? Alright. So guys, update ko kayo pagdating ko na No Valley. So pagdating natin ng Tagaytay Road. Let's go. 9:11 oras natin. So guys, nandito na ako sa overpass, flyover. Ano ba tawag dito? Flyover. Ayan. Paglagpak natin dito sa kabila, pagbaba doon, so malapit na tayo sa Tagaytay Road. Ang oras natin 9:22. So mas napaaga pa tayo. Kaya mas maaga yung ating arrival versus sa ating in-expect na oras, which is 9:45. So napakalapit na. Ganda dito guys, oh. O diba? Grabe, oh. Ang galing talaga ng mag-design ng landscape ni Ayala. Tapos ito yung kanilang Christmas decoration, oh. Ayala Estates, No Valley. Ayan, oh. Tapos puro puno. So napansin ko lang guys, sa lahat ng Ayala, kahit sa ibang lugar, mahilig silang magtanim ng puno. Ayan, oh. Kaya malamig talaga yung paligid. So yun guys, nandito na ako. So maraming salamat sa pagsama nyo sa aking biyahe ngayon, December 28, 2025. Happy New Year advance sa inyong lahat. Ride safe everyone. God bless you all. Bye bye. Yun yung bagong Ayala Mall extension, Ayala Mall Solinad 4. Ang haba, di ba? Yan, mas malaki pa dito sa Solinad 3.
Alright, that's it for today's video. JCar Official